Sundays, nilay down natin yung pundasyon regarding servanthood, regarding servant leadership, and from the example of the Lord Jesus Christ. Now, more of application tayo today. At ano yung application natin? Serving one another with kindness. Ibig sabihin, bawat isa sa atin tinawag ng Panginoong Jesucristo bilang kanyang tagapagsunod upang tayo po ay mag-serve. Na tayo po ay maglingkod sa Panginoon, hindi lang maglilingkod sa Panginoon Diyos, kundi maglilingkod tayo sa isa't isa na may kagandahang loob, with kindness. And can we open our Bible to the book of Acts, chapter 6, verse 1 to 7. Dito natin makikita kung paano tinawag ng Panginoon Diyos ang 7 kalalakihan upang italaga ang kanilang mga sarili sa paglilingkod sa simbahan, lalo na po doon sa mga kinakailangang gawin ng mga panahon na yon, no? Ano ba itong verse 8 ito? So, choosing the 7, chapter 6, verses 1 to 7. If you have your Bible with you. Okay, let me read. In those days, when the number of disciples was increasing, the Grecian Jews among them complained against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. So the 12 gathered all the disciples together and said, "It would not be right for us to neglect the ministry of the Word of God in order to wait on tables. Brothers, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over them and will give our attention to prayer and ministry of the Word." This proposal pleased the whole group. They chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch, a convert to Judaism. They presented these men to the apostles, who prayed and laid their hands on them. So the word of God spread. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. So praise be to the Lord. Sa iyong manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y sama-sama nagpupuri, nagpapasalamat sa hapon na ito, Lord God, at nakagalak na muli, natanggapin ang iyong mga salita bilang pagkain ng aming spiritual na buhay. Panginoon, nawa o Diyos sa aming pakikinig, kayo pong maitaas at maluplok sa iyong trono, O Lord, at makita ka namin bilang Panginoon Diyos na tumawag sa amin upang hindi lamang maglingkod sa iyo, kundi maglingkod din sa iyong iglesia at sa bawat isa, Panginoon. Ama, itinatag mo, Panginoon, ang pundasyon, O Lord, kung paano kami magsisilbi at maglilingkod sa pamagitan ng halimbawa ng aming Panginoong Jesucristo. Bilang kanyang mga tagapagsunod, O Lord, gusto namin siyang tularan, O Lord God, at sumunod sa kanyang mga yapak. Tulungan mo po kami, Ama, na sa hapon na ito, alubos namin maunawaan paano ba kami maglilingkod at magsisilbi sa iyo ng buong puso at may kagandahang loob. Ibinabalik namin sa iyo, Lord, ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So nakita natin sa ating pong passage today, no? But perhaps nakinig kayo, napanood niyo yung live natin noong Friday. So kung ngayon ay mapapakinggan ninyo muli itong mensahe ng ating Panginoon, tatanggapin natin muli yung panibagong o double portion of the blessing of God as you hear this word of the Lord. So ano ba itong nakita natin dito? May pangangailangan, nung lumaki po yung simbahan, ng mga panahon na yon, at dahil dumami po ang mananampalataya, nagkaroon ng mga issue or concern ng itong mga widows dahil na-overlook yung kanilang daily distribution ng pagkain. Okay? Now, dahil po yung mga apostles, hindi nila kayang gampanan ito dahil they are so focused dun sa pagpabahagi ng salita ng Panginoon at sa panalangin. So ang ginawa nila, they choose 7 men, no, from among them who are known of full of the Holy Spirit. At yun nga yung nakita natin doon, ibibigay nila yung responsibilidad na ito upang sila po yung magdidistribute ng mga pagkain dito sa mga widows na nangangailangan ng pagkain noong mga panahon na yon. Okay? Nakita natin yung 7 pangalan na yan. And then they were presented to the apostles, and they prayed and laid their hands on them. And then the word of God spread. No? So doon natin makita na
Alam natin mga kapatid na sa Iglesia ng Panginoon, meron pong itatalaga ang ating Panginoon Diyos upang maglingkod at magsilbi sa mga ministry na kinakailangan bigyan ng pansin sa kanyang katawan. At napaka-importante po, sabi nga natin sa mga nakaraan nating pag-aaral, as I preach the word of the Lord, inilatag natin yung pundasyon kung paano ba tayo magsisilbi o paano ba tayo maglilingkod, kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Inilay down natin, inilatag natin yung pundasyon about servanthood, about servant leadership from the great example of the Lord Jesus Christ. Kung paano siya naglingkod dito sa lupa, yun din naman ang ating tutularan bilang mga tagapagsunod ng ating Panginoon. Okay, so when we start this, mga kapatid, that the Bible declares that it is for freedom that Christ has set us free. Tayo po ay pinalaya na ng ating Panginoong Jesucristo. At wala pong alinlangan na tayo malaya na. Kaya nga, malaya na tayo nagpupuri, malaya na tayo nakakalapit sa ating Panginoon dahil tinanggal na niya yung mga nagsisilbing hadlang. Dati tayo mga alipin ng ating pagkakasala. Mga alipin ng mga bagay na pumipigil sa atin kung kaya hindi tayo makalapit sa Panginoon. But then, because now, pinalaya na tayo ng Panginoong Jesucristo, nung tayo tumanggap sa Kanya, o kaya nga, it is for freedom that Christ has set you free. Now, tanungin mo yung sarili mo, ano ba ang reason bakit pinalaya na ako ng Panginoon? Maaaring sasabihin natin, it has to do with salvation. No? Maraming sinasabi natin, madalas natin sinasabi na tayo po ay iniligtas ng ating Panginoon sa pagkakasala natin, kaya naging malaya na tayo. It may be it deals with salvation, pero there is a greater purpose. Meron pong higit na dahilan kung bakit tayo nilinis din at pinalaya ng ating Panginoon. Hindi lang dahil gusto niya maligtas tayo at mapunta sa kalangitan kasama niya. But then, napaka-inam po na malaman natin sa hapon na ito ang tamang dahilan din kung bakit tayo pinalaya ng ating Panginoon sa ating mga pagkakasala. Now that we are free, we are not to be entangled again with the yoke of slavery. Ibig sabihin, pinalaya ka na bilang alipin ng iyong pagkakasala. Bakit pa tayo babalik na muli kung tayo ay pinalaya na muli, na pinalaya na tayo ng Panginoon? Marami pong nakakalungkot, mga kapatid, na makita ang isang Kristiyano na pinalaya ng ating Panginoon, na bumabalik na muli sa kanyang ugali, sa mga pamamaraan, noong hindi pa sila nakakakilala sa Panginoon. Dapat tayo ay bagong nilalang na. Sabi nga, ipinapahayag that we are now a new creation in the Lord. All things had passed, new thing has come. Dapat yung wala na dapat yung mga bagay na nagsisilbing hadlang sa atin nung hindi pa tayo nakakakilala kay Lord. Sa panahon na yun na tayo po yung mga alipin ng ating pagkakasala. But then dahil pinalaya na tayo ng Panginoon, sabi doon, do not be entangled again with the yoke of slavery. Huwag na natin pahirapan na muli ang ating mga buhay. But then sabi doon, and not to indulge our sinful flesh, but to use our freedom in serving God and in serving one another. So ibig sabihin, hindi lang tayo pinalaya ng Panginoon sa pagkakasala natin upang iligtas tayo at makasama natin ang Panginoon sa kalangitan. But then ang unang reason din kung bakit tayo pinalaya ng Panginoon, it is for freedom that God wants you to serve Him. Gusto niya, naguguli na natin ang ating buhay sa paglilingkod sa Panginoon Diyos at higit sa lahat sa paglilingkod natin sa kapwa at sa isa't isa. How many years that you have served yourself? Noong mga panahon na yun na hindi tayo kay Kristo Jesus. Noong mga panahon na hindi pa tayo ligtas, sino ang pinaglilingkuran ninyo? Yung sarili ninyo, isn't it? For how many years you have served yourself? You have satisfied your sinful flesh, your indulgence of your sinful nature. But now that the Lord, pinalaya na tayo, ito'y oras at panahon na paglingkuran na natin ang ating Panginoon Diyos na naglalang sa atin at maglingkod tayo sa isa't isa dito sa ating iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. It means to say, sabi nga po sa Philippians chapter 3 verse 3, For it is we who are the circumcision, we who serve God by His Spirit,
who boast in Christ Jesus, who put no confidence in the flesh. Ang sinabi dyan, paano ba tayo maglilingkod? Nakita natin sa halimbawa ng ating Panginoon, paano siya naglingkod at that time. Pero dito sa passage ni Paul, dito sa Philippians, makikita natin, may tatlong bagay din na dapat taglayin natin kung gusto natin maglingkod sa Diyos, maglingkod sa kanyang iglesia, at maglingkod sa isa't isa. Anong sinasabi dyan? Unang-una, sabi dito, we serve with circumcised heart. Number 1 po yan. Pangalawa, we always serve by His Spirit. And then when you serve, don't put confidence on yourself. Kasi maraming beses, mga kapatid, na kapag naglilingkod tayo, nakabase lahat yung mga gusto nating paglingkod sa atin. But then sabi doon, kapag maglilingkod tayo sa Panginoon, hindi tayo nagbibigay ng kumpiyansa sa sarili nating kakayahan, kalakasan, anumang bagay. But then when we don't put our confidence on ourselves, on our own flesh. So sabi dito, unang sabi niya, that we who are circumcised, no? Tayo po, ang circumcision ng mga panahon na yon, ng mga Hudyo, they are circumcised physically, outwardly. Pero nung panahon na tayo ay sinagip ng Panginoon, during the new covenant of grace by the Lord Jesus Christ, hindi na tayo circumcision by the flesh. Okay? Yun nga, yung mga panahon na yon, kailangan tuliin yung mga kalalakihan because it is a sign of covenant with the Lord. It is a physical outward circumcision. Pero nung dumating si Jesus at itinatag ng ating Panginoon Diyos yung panibagong covenant, yung covenant out of grace by the Lord Jesus Christ, hindi na yung circumcision natin by physical, kundi it is the circumcision of the heart. Okay, na-circumcised na tayo. Kailan nangyari yan? Noong mga panahon na born again tayo in the Spirit. Diba? Ipinanganak natin muli tayo sa Espiritu ng Panginoon. At nung tayo ipinanak na muli ng Panginoon in the Spirit, doon tayo na-circumcised in our spirit. Okay, so unang-unang makapaglilingkod daw tayo if we have the circumcision. And if you are circumcised in your heart. Yun na born again tayo. Ipinanak na muli. Kasi hindi tayo makakapaglingkod sa ating Panginoon without being circumcised in our heart. Pangalawa, nakita natin dito, who serve God by His Spirit. Paano tayo magsiserve? Not only with circumcised heart, but also by the Spirit of the Lord. Hindi by your spirit, but by the Spirit of God. Kapag maglilingkod tayo, kailangan natin ang banal na Espiritu. Mamaya makikita natin, tinawag itong 7 kalalakihan na ito, at ang qualification na nakita natin dito, magdi-distribute lang sila ng food sa mga widows. Pero matindi yung qualification. They should be full of Holy Spirit and with wisdom. Parang sasabihin ninyo, Pastor, magdi-distribute lang sila ng pagkain, kailangan pa bang full of the Holy Spirit? Yes. Maraming sasabihin natin dito, no? Hindi naman ako tumatayo sa harapan, mag-aayos lang ako ng silya. Kailangan ko ba bang maging full of the Holy Spirit? Yes. Sasagutin natin yan mamaya. Ano man yung ginagampanan ninyo dito sa iglesyang ito, katawan ni Kristo, lahat ng ito ay ginagawa natin sa pamagitan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon Diyos. Siya yung gumagawa sa atin. Anything that we do in the church should be done by the Holy Spirit, by the Spirit of God. And then pangatlo, kapag tayo maglilingkudan, we will not put our confidence in the flesh. Hindi tayo magre-rely sa ating karunungan, hindi tayo magre-rely sa ating kalakasan, hindi tayo magre-rely sa ating abilidad para maglingkod sa Panginoon. Kasi kapag gano'n ang ating abilidad ay nakasalalay sa iyo, kalakasan mo nakasalalay sa iyo, then meron pong, sabi nga natin, hindi tayo makapaglingkod na naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Magiging limited tayo sa lahat ng bagay sa ating paglilingkod sa Panginoon. But then when we put our confidence in our God, wala pong limitation. Kung kumpiyansa natin, ang confidence natin ay nasa Panginoon, then wala pong limitation ng ating paglilingkod sa isa't isa. Walang limitasyon ng paglilingkod natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya, if you want to serve, we need to put our confidence on God alone.
So, sabi na rin sa Galatians 5:13, you, my brothers and sisters, were called to be free. Pinili kayo, tinawag kayo ng Panginoon upang maging malaya. Kaya panatilinin nyo yung kalayaan na tinanggap natin sa ating Panginoon Diyos. Dahil gusto niya maging free tayo. And then, sabi doon, but now that you have been called free by God, ang sabi diyan, but do not use your freedom to indulge to the flesh, rather serve one another humbly in love. So yun yung purpose bakit tayo pinalaya ni Lord. Gusto niya magsimbi tayo sa isa-isa ng may kababaang loob na may pagmamahal. Napaka-importante po, sabi nga natin last time, no? In-establish natin yung pundasyon paano tayo maglilingkod. You should always serve humbly. May kababaang loob. Sinabi ko nga last time, no? Kapag mataas ang tingin natin sa sarili natin, hindi tayo makapaglilingkod. Hindi ka makakababa sa posisyon mo. Kasi sasabihin mo, mataas ang posisyon ko, ganito ako. Kaya bakit ibababa ko ang sarili ko sa paglilingkod sa iba kung hindi naman ko sila ka-level? Pag ganun ang dating natin mga kapatid, we will not serve. But then, when we serve, we should humbly serve out of love. Isa sa napakagandang ingredient, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Diyos ay yung pagmamahal natin. Paano ba natin ini-express ang pagmamahal natin sa Panginoong Jesucristo? Sa pagsisilbi sa Kanya, doon natin ipinakikita ang pagmamahal natin sa ating Panginoon kapag tayo naglilingkod sa Kanya. Ganoon din naman kapag naglilingkod tayo sa kapwa, sa bawat isa. Kasi sinasabi nga natin, many times we want to serve God only, but we cannot serve other people. No, we cannot serve God without serving other people. Pag sinabi natin naglilingkod tayo sa Diyos, ibig sabihin, ipinapahayag mo na handa ka rin maglingkod sa mga tao. Handa ka rin maglingkod sa bawat isa. Because we cannot really just serve God without serving our brothers and sisters in the Lord. Dahil tigit sa lahat dito sa ating mga kapwa mananampalataya sa kanyang katawan. So serving one another, sabi dito, is not easy and it contradicts our sinful nature of just serving ourselves. Sabi ko nga kanina, ilang taon ninyong pinagsimbihan, pinaglingkuran ang sarili ninyo. Ngayon, tinatawag tayo ng Panginoon na maglingkod sa Kanya, hindi po napakadali. Kasi mahabang taon na nasanay tayo na naglilingkod lang sa ating sarili. It contradicts our sinful nature. But as believers who have been given kindness by the Lord, dahil tumanggap tayo ng kagandahang loob sa ating Panginoong Jesucristo, we are now to use our freedom in Christ by serving one another. Kasi yun nakita nating reason kay Paul kung bakit tayo pinalaya na ng ating Panginoon. We should now serve and use our freedom in serving one another. It takes humility to serve others and it is done always out of your love. No? Ginagawa natin ito lagi sa pamamagitan ng ating pagmamahal. Hindi lang yung pagmamahal sa ating Panginoon Diyos, kundi pagmamahal din sa tao at sa kapwa. Maraming beses sinasabi natin that we love God, pero ang malaking katanungan, are you able also to love other people? Are you able to love your enemies? Kasi sabi ni Lord, love your enemies. Ito ang kapatid mo sa pananalig, sa pananampalataya, hirap na hirap kang magmahal. Paano ka mamahalin ang kaaway mo? Hindi mo ba? Napakalaking katanungan yan. Kaya nga sabi ko, ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal din sa tao. Kasi sabi doon, love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and strength. And the second is like the first, love your neighbor as you love yourself. It means to say, as we love God, we need to love also other people. To the extent that we need to love even our enemies. Yun ang sinabi ni Lord. Kasi noong mga panahon na yun, na tayong kaaway ni Lord, wala pa sa Kanya, sinigsising, pinaglilingkuran mo ang sarili mo, hindi ang Panginoon Diyos, pero minahal niya tayo eh. Kahit tayo makasalanan, kahit minamahal lang natin ang sarili natin, gano'n na lang ang pagmamahal ng Diyos. Sabi sa John 3:16 na ibinsinugo niya ang kanyang bugtong na anak
upang mamatay sa bawat isa sa atin, upang ligtas tayo sa ating mga pagkakasala, at sa pamamagitan noon, mapalaya tayo at makapaglingkod sa ating Panginoon Diyos. So doon natin makikita, our way of serving others is also a form of service to God. Natatandaan ninyo yung sinabi ni Jesus Cristo, whatever you had done to this least of my brethren, you had done it to me. You have done it to the Lord. Diba? Kapag tayo marunong tumulong sa kapwa, ito'y ginagawa natin, ginagawa rin natin yon para kay Lord. Whatever we had done to the least of the brethren, lalo na sa mga kapatid natin sa pananalig at pananampalataya sa Panginoon, ito raw ay ginawa na rin natin sa ating Panginoon. Kaya ito natin makikita, no, na kine-credit na yung serving natin with other people as a form of service to God. It is equal already of service to the Lord. At doon natin, we are to use even yung mga giftedness natin. Diba, last time, nung nagkaroon tayo ng retreat, no, last February, we talk about the gift of the Holy Spirit. Diba? Didiscover natin, ilang session tayo online para ma-discover natin yung ating mga giftedness from the Holy Spirit. Natagpuan ninyo yung inyong mga na-discover ninyo, yung mga gifts ninyo sa Panginoon, kung saan natin gagamitin ito. But then, ano ba ang mga gifts na yan? Paano natin gagamitin yan? Saan natin gagamitin yung mga gifts na ibinigay sa atin ng banal na Espiritu ng Diyos? Sabi po sa 1 Peter 4:10-11, each of you should use whatever gift you have received to what? To serve others. Ano man yung mga tinanggap nating gift, mga spiritual gift kay Lord, through the Holy Spirit, we are to use those gifts in serving one another, in serving others. As what? As faithful stewards of God's grace in various forms. Sabi doon, if anyone speaks, sabi doon, they should do it as one who speaks the very words of God. If anyone serves, sabi doon, they should do so with the strength God provides. Kaya kapag tayo tinawag ng Panginoon o maglingkod, ang sabi doon, anong nararapat? Use those gifts with the strength of God. You should do it with the strength of God, so that in all things, God may be praised through Jesus Christ. So sa ating paglilingkod, ibig sabihin pala ito, it gives praise to the Lord. Kapag tayo naglilingkod, ginagamit natin ang ating buhay, yung ating mga giftedness from the Lord, sa pagsisilbi sa ating Panginoong Jesucristo, sa kapwa, higit sa lahat sa iglesia, ang sabi doon, so that God may be praised through the Lord Jesus Christ. Nalulugod, napiplease natin, napipraise natin ang ating Panginoong Diyos kung marunong tayong maglingkod sa isa't isa. Okay? Now, nakita natin dito that we need to serve always with the Spirit of the Lord. Sabi doon, di ba? You are to serve by the Spirit of God. Kailangan nating mapuspos ng banal na Espiritu. Kaya nga yung pagtayo dito, mga kapatid, sa paglilingkod, lalo na po pag tumatayo tayo dito sa altar, sa harapan, hindi po ganun kadali. We need to be filled with the Spirit. Kaya nga, kapag nagsosongnig tayo, kapag tayo po ay tatayo sa harapan bilang mga backups at mga musician, hindi po natin ito parang minamaliit. Kasi hindi natin ito gagawin sa pamamagitan ng dunong mo, experience mo, o magaling ka man kumanta o ano. But then we are always doing this with the Spirit of God. Hindi tayo tatayo dyan without being filled with the Holy Spirit. Malayo pa lang yung preparasyon natin, matinding preparasyon na. Hindi one day magpe-prepare ka, bukas tatayo ka na. No. When you prepare yourself, mahabang preparasyon ang gagawin natin. Kasi hindi ganun kadali tumayo. We need to be filled with the Holy Spirit. Kailangan natin i-prepare ang heart. Kasi hindi sa dunong tinitingnan ni Lord ang paglilingkod natin, kundi yung puso natin. More than anything, ang preparation natin, hindi yung boses natin o yung skills natin, but yung preparasyon ng heart. Kasi kahit anuman po ang gagawin natin, nagiging kalugod-tugod yun, hindi sa dunong natin, sa galing natin,
kundi kung malilinis, nagagawa natin ng may kalinisan ng puso. Amen. At yung preparasyon na yun, hindi lang one day yan mga kapatid. Kailangan natin i-prepare ang ating puso. Araw-araw bago dumating yung time na yon, yung pagkataon na maglilingkod tayo sa ating Panginoon. Kasi kinakailangan, we need to be filled with the Holy Spirit. Ano man yung gaganapin natin. Sabi po sa verse natin, sa ating pong passage, brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We turn this responsibility over them and we will give our attention to prayer and in the ministry of the word. So doon natin makikita na nung mga panahon na yon, dinivote ng mga apostles ni Kristo Jesus yung kanilang paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo, at nakita natin dito yung number of the disciples increased. Sinabi doon sa verse na yun natin kanina, no? Dahil naging devoted, ibinigay ng buong puso ng mga apostles ni Kristo, yung kanilang sarili sa paglilingkod, dumami ang bilang ng simbahan. Okay? Now, as the believers in Christ grew in number, habang lumalaki ang iglesia ng Panginoon, mga kapatid, there are certain occasional challenges that we will expect to arise in the church that need to be addressed by the leaders. Sometimes, kapag lumalaki na ang bilang ng iglesia, dyan lumalaki din ang mga issues and concern. Okay? Napaka-tindi po yan. No? Ini-expect natin kapag lumaki yung simbahan, mas maraming issues and concern. Pasalamat na nga lang tayo, ganito lang yung bilang natin. Kaya lang, kahit ganito lang ang bilang natin, matindi rin yung concern na dinindi natin sa simbahan na ito. Maraming issue. Maraming issues and concern. Eh di lalo na kung nagdoble yung bilang natin na ito. Paano kung punong-puno na itong simbahan na ito, na itong lugar na ito? Di mas marami pang issues and concern na ini-expect natin. Kawawa pa si Pastor. Di po ba? Kasi ini-expect natin yung mga yun. Kasi dumadami yung bilang natin. Bakit? Nagkakaroon ng issues and concern. Kasi mahirap pong makirelate sa isa't isa. Kapag nangingibabaw yung mga pride natin, kapag nangingibabaw mga kapatid, yung mga hindi magaganda, madali tayo magsiraan ng ating pong relasyon sa isa't isa. Kapag hindi tayo marunong magpakumbaba, magparaya, lagi mo iisipin yung sarili mo, ay sigurado may mga issues and concern tayo lagi sa simbahan dito. Pero kung ang issue, di ba in-establish natin last time? Hindi yung kapakanan mo, iintindihin mo, kapakanan ng kapatid mo sa pananalig. Pag gano'n ang attitude natin, wala pong bangayan. Wala pong issues and concern na mangyayari sa simbahan natin. Kasi iniisip mo lagi ang kapakanan ng kapatid mo sa pananalig, hindi yung sarili mo. Hindi mo tinitingnan ang sarili mong mas mataas sa iyong kapwa mananalig sa Panginoon. Tinitingnan mo sa sarili mo bilang, sabi doon, if you want to become great, you should be the servant of all. Kapag gano'n ang attitude, kahit galawak po, kahit mapuno ito ng mananampalataya, mga mananalig sa Panginoon, mami-minimize natin po lagi yung mga issues and concern. Yung humbleness natin, mga kapatid, napaka-importante yan. Para ma-maintain natin yung relasyon natin sa isa't isa. At mabawasan yung mga issues and concern. But then, kahit mabawasan ng konti, but then, mayroong mga issues din. Lalo na nangyari ito sa simbahan in those times. Dahil nga dumadami ang mananampalataya in those times, napabayaan itong mga widows sa pag-distribute ng mga pagkain in those days. At nakita natin from our passage today, anong ginawa ng mga apostles? Tinipon nila yung buong disciples at doon namili sila ng 7 kalalakihan. Ngayon, anong basihan? Sino ang pipiliin? Ang sabi doon, ang qualification, ang sabi doon, they should be known to be full of Holy Spirit and with wisdom. Yun yung qualification. At nung natagpuin na nila, itong 7 kalakihan ito, binigay nila yung responsibilidad sa kanila sa pagdidistribute ng pagkain.
Ngayon, tanong natin, Pastor Nick, magdi-distribute lang naman sila ng pagkain. Ba't kailangan pang puspos ng banal na Espiritu? Ba't kailangan merong full of wisdom? Para bang sinasabi natin, mag-aayos lang ako ng silya dito sa church, magsasalansan. Ba't kailangan ko maging full of the Holy Spirit at with full of wisdom? Maraming beses sinasabi natin ito, no? Napaka-importante, mga kapatid, na when we talk about to be filled with the Holy Spirit, alam natin, mga kapatid, it is good to highlight that in choosing the 7 devout men to be appointed in serving the Spirit or distribution of food and among widows, they are to be known of full of the Spirit and wisdom. Some of us may think why there is a need to be filled with the Spirit and wisdom for just serving distribution of food. We tend to think that we need the Holy Spirit and the wisdom of God for serving a much challenging and complicated ministry other than serving food. Ngayon, kung titingnan natin ito, no? Pag ganun yung attitude natin, parang sasabihin natin, dapat ang napupuspos lang ng banal na Espiritu ay yung mga tumatayo sa harapan, yung mga nagsosong lead, yung mga nagbabackup, mga musicians, yung mga tumatayo in prayer and everything. But then, kukompare natin sila dun sa mga nag-aayos lang ng silya. But then, sasabihin natin, siguro sila dapat yung mapuspos, sila dapat yung puspos ng banal na Espiritu and full of wisdom. But then, come to think of this, mga kapatid, hindi natin titingnan sa role kung ano yung ginagampanan natin. Kundi titingnan natin ito, mga kapatid, as being one body in Christ. Amen. Kasi, lahat tayo, itinalaga ng Panginoon sa kanyang katawan na may gaganapin. May mag-aayos ng silya, mayroong mag-aayos ng mga wire, no? Meron naman yung mga kung ano-ano yung gagawin, preparation for the worship service, tulong-tulong tayo. In the eyes of the Lord, lahat yan equal. Equal po yung role na yan. Walang mataas sa atin. Kahit ako'y magpipitch, parang parehas lang ako dun sa nag-aayos ng silya kasi bawat isa sa atin, may role tayo. And we are one body in Christ. And then sabi doon, how do we operate in the body of the Lord? We operate by the Holy Spirit. Kahit ano man yung gaganapin ninyo sa katawan ni Kristo, Iglesia ng Panginoon, we should be filled and we should do it out of the Holy Spirit. Because we cannot serve, we cannot do all those things without the Spirit of God. Whether given a small task or big task, servant leaders and workers are to be filled with wisdom and to be full of the Spirit of the Lord. Diba? Sabi nga natin, when we talk about the wisdom of God, we talk about, napaka-importante po yung, the beginning of wisdom is to have the fear of the Lord, no? Kailangan natin the fear of God. So ministry in the church, sabi nga natin, is the ministry of the Lord and it is the not man-made ministry. Kung man-made ministry itong ginaganapan natin dito, hindi natin kailangan ng Holy Spirit. We just rely on our own spirit. But come to think that this is not man-made. Hindi ito gawa ng tao. Ito'y gawain ng ating Panginoon Diyos. So in the church, we always look it as a ministry of the Lord. It is God who calls and chooses people and at the same time empowers them to the ministry they are to serve. Tinatawag ang bawat isa sa atin. We are being chosen by God. Hindi lang tinawag kayo, kundi as God choose and called you, you are being empowered by God to do what you want, that God wants you to serve in areas that you want to be served, to serve the Lord. So, hindi nga tinawag ang bawat isa sa atin, tapos, okay, bahala na kayo. As long as tinawag. So, ganun ba si Lord? Tinawag tayo maglingkod, tapos, okay, bahala na kayo sa sarili ninyo. Mag-rely na kayo sa sarili ninyo. No. As God calls and choose you, He empowers us. And how do we being empowered by the Lord? Paano tayo na-empower ni Lord? It is the Holy Spirit who empowers us to do the ministry that we are called by the Lord. It is essential to be empowered and filled with the Holy Spirit in doing the ministry that we are called
by God. Kaya kailangan natin na feel pa rin tayo ng banal na Espiritu. Kasi hindi naman to kawalan eh. Hindi naman ganun kahirap. Kasi sa ating buhay, nandun na yung banal na Espiritu eh. We are already filled. We are already dwelled by the Holy Spirit of God. Nung tayo tumanggap sa ating Panginoon, yun nga yung pangako ng Panginoon, that the Holy Spirit will come upon you. And because nandito na ang banal na Espiritu, we rely always on the Spirit of God that is in us. Sa lahat ng bagay. Hindi lang po dito sa iglesia natin, mga kapatid. When you do your task, wherever you are, in your house, sa employer ninyo, sa trabaho, you always do it out of the Spirit of God. At yun ang napaka-importante. And we will establish that later on. So nakita natin, even in from our passage today, na kahit magdidistribute lang sila ng pagkain, they have to be filled and full of the Holy Spirit and with the wisdom of the Lord. Now, paano ba tayo maglilingkod when we talk about, through the example of our Lord Jesus Christ? Nakita natin yung kindness ni Jesus Christ. Sabi dito sa Titus 3, 4, and 5, but when the kindness and the love of our God, our Savior, appeared, He saved us, not because of righteous things we have done, but because of His mercy. Tanungin mo yung sarili mo, bakit ka naligtas? Paano ka ba naligtas? Alam mo ba kung bakit ka naligtas at paano ka naligtas? Ito po yung sagot. Sabi doon, you had not been saved because of the righteous things you had done. Maraming beses, ang tingin natin, kaya tayo na-saved dahil dun sa mga righteous things na ginawa mo. Kaya ka naligtas. Ang sabi dito ni Paul kay Titus, you had not been saved not because of those righteous things, but because of the mercy of God. Walang kinalaman sa atin. Not even we can save ourselves. Wala tayong kakayahan, abilidad, kapangyarihan upang iligtas ang ating mga sarili. Pero paano tayo naligtas? It is out of the mercy of God that is seen in the kindness and the love of our Lord and Savior, Jesus Christ. Doon natin makikita yung kindness of the Lord. Nakikita natin yung kindness na yan. No? The believers of Christ, alam natin that we have been extended by the Lord out of His kindness. And we are saved out of the kindness of God. It is the kindness of God which draws people to repentance. No? God lavishes His riches of grace upon His people out of His kindness through them, through the Lord Jesus Christ. At nakita natin yung kindness na yan nung sinugo ang ating Panginoong Jesucristo nung siya'y namatay sa ating pagkakasala. So, true kindness in the Bible is done. Paano natin makita ang true kindness? Kung gusto natin magkaroon ng ganitong klaseng katangian, kagaya ni Lord. True kindness in the Bible is done with actions and the result of having compassion. So, para magkaroon tayo ng kindness, there are two things. Ini-express yan sa pamagitan ng gawa. Hindi ka magiging kind na hindi mo lang ini-express yung kindness na yon. Kasi, hindi mo pwede sabihin kind ako. Pero hindi mo naman ina-act yung kindness na yon. So, walang saysay yung kindness mo. Kasi kay Lord, pag sinabi niyang He is kind, ini-express niya with actions. Pinakikita niya yon at nakikita yung kindness ni Lord sa mga ginagawa niya. And for us to follow the example of the Lord, we are also called by God to be kind to one another. Sabi doon, be kind to one another, love one another, no? Serve one another. So, ipinakikita natin yung kindness na yon sa pamagitan ng mga gawa natin. And then, it is a result of having compassion. Sa example ni Lord, makikita natin lagi na bakit siya nakagumagawa at ipinakikita niya yung kanyang kindness, yung kagandahang loob. Dahil nandun lagi yung compassion niya. Tignan niyo po yung mga example na ito. Sa Matthew 14 verse 14. When Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them and healed their sick.
And then sa Matthew 20, verse 34, Jesus had compassion on them and touched their eyes. Immediately, they received the sight and followed Him. So nakita natin kay Jesus Christ, no? Kapag by just looking, sabi doon, by just seeing the large crowd, He had a compassion on them. Ibig sabihin, He was able to look upon yung mga kondisyon ng tao in those times. Because He is an all-knowing God. Alam natin ang Panginoon Diyos by looking unto us, nakikita na niya tayo eh. Nakikita na niya yung nilalaman ng puso natin, pinagdadaanan natin sa ating buhay, na kahit hindi mo sabihin kay Lord, yung mga pinagdadaanan natin sa ating mga buhay, alam na alam ni Lord yung mga problema ninyo, mga pasakit ninyo, mga bagay na pinagdadaanan natin sa ating buhay because He is an all-knowing God. Amen. He's an omniscient God. He knows everything. He can read our minds. Nare-reveal yung mga motibo ng ating puso kahit hindi natin ito pinakikita, nakikita ni Lord, nare-reveal sa Kanya because He is an all-knowing God. By just looking unto us, He knows yung mga kondisyon ng ating puso. At kapag nakikita niya yung mga nilalaman ng ating buhay, kapag tayo nagdurusa, nagsasuffer, mga kapatid, doon na antig ang puso ng ating Panginoon. By just looking the condition of the people, sabi doon, He had compassion on them. At kapag nato ng compassion, ini-express niya yon by means of doing things para matulungan yung mga tao na yon. Kaya when He saw the crowd, He has compassion on them and then He healed their sick. By just looking unto yung mga bulag in those times, no? They are asking mercy from the Lord. But nung nakita niya itong mga bulag na ito, Jesus had compassion on them and then Jesus Christ touched their eyes and immediately they received their sight and followed the Lord. So doon natin makikita, no? It is always done out of compassion and expressed in our actions. Kaya lang nakakalungkot, tayong bilang Kanyang mga tagapagsunod, bilang Kanyang mga anak, sometimes we are called to be kind. We are called to express our kindness to one another. We need to be kind to one another. But then, maraming sandali, mga kapatid, that we are not putting that kindness into actions, just like the Lord. Nakikita natin, pinakikita ni Lord yung mga kondisyon ng ating mga kapatid sa pananalig, pero wala tayong ginagawa out of that kindness of the Lord. So, we need to be kind, to be like our Lord Jesus Christ. Yung kindness na yan, ini-express natin ng mga ginagawa natin, at yung ginagawa na yon is out of our compassion to the people. Sometimes, nagkakaroon lang tayo ng compassion with them, but we are not doing out of that compassion. So, hindi tayo gumagawa. Sometimes, yun ang ating pong sabi natin, ito yung ating kahinaan bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Another thing that we need to understand is not only you are to be filled with compassion when you know how to have kind, or if you are having kind, o yung tinatawag nating kindness, but the Bible also defines kindness as the quality of compassion and generosity. Characteristic of God's dealing towards the weak and poor and demanded by the Lord to all of us. Dinidemand yan ni Lord sa bawat isa sa atin. Kasi tayo yung mga mananampalataya, tagapagsunod ng Panginoon. So bawat isa sa atin, tinatawag ng Panginoon to be kind. Ma-express natin yung kindness. So kanina, in-establish natin, yun yung quality of having compassion. At yung compassion na yun, pinakikita natin sa pamagitan ng ating ginagawa para maibsan yung nakita nating kondisyon ng tao. But then, number two here is that for you to be kind, you need also to be, what? Generous. Generous in what? Even in giving. No, yung kapag nakikita natin na isang tao na nangangailangan, doon mo na i-express yung compassion mo sa taong yun dahil nangangailangan siya and you are willing and generous to give even something from your pocket para maibsan yung pangailangan ng tao.
Saan ka nakakita na ngailangan siya ng pinansyal, binigyan mo ng tinapay? Parang useless naman yung binigay mong tulong. Pinansyal ang gusto ng, ang pangangailangan ng tao, and then you are giving him bread? Hindi naman gutom yung tao. Yes, kung gutom yung tao, bigyan mo ng tinapay. Pero nangangailangan itong taong ito ng pinansyal. It means to say we are to express our kindness and compassion to that person who is in need financially. Handa na tayong ibigay even yung nilalaman ng ating mga wallet to help them. Kasi bakit? Ang Panginoong Diyos, generous siya sa atin eh. Amen. Di ba? Ganun katindi magbigay ang Panginoon. Hindi tayo tinitipid ni Lord. Nakita niyo ba ninyo na tinipid kay ni Lord? No. Sa lahat ng bagay, generous si Lord. At ganun din naman, we need to be generous just like our Father in heaven. No? So, ibig sabihin, handa tayo magbigay. Because kindness is also expressed in our generosity. Being generous on what we need to give to a person. Kasi alam natin, generous si God, then we need to be generous also in giving to the people who are in need. Kaya nga masabi natin, sabi po sa Isaiah 63 verse 7, I will tell of the kindness of the Lord, the deeds of which he is to be praised, according to all the Lord has done for Israel, according to his compassion and many kindness. So dito natin makita, when we are kind, kapag ini-express natin yung kindness natin sa Panginoon, dulot ng Panginoon sa buhay natin, it gives praise to the Lord. No? I will tell the kindness of God and the deeds of which he is to be praised according to the Lord he has done for Israel, according to his compassion and many kindnesses. Sabi rin po sa Jeremiah 9:24, that I am the Lord who exercise kindness, justice, and righteousness on earth, for in this I delight, declares the Lord. So natidelight si Lord to express his kindness among us. And ganun din naman ganun din tayo bilang kanyang mga anak, no? Bilang mga nanampalataya ng Panginoon. We need to be kind just like our Father in heaven. The scripture said that Jesus came not to be served, but to serve and give his life as a ransom for many. Di ba? Establish natin yan. Pinag-usapan natin yan last time. Na si Jesus, na parito siya, hindi para paglingkuran natin, but he came to serve us. Even to the point that he gave his life as a ransom for many. So the Lord came to serve humanity even to the point of dying in the cross. In his act of mercy done wholeheartedly out of his kindness to us. Doon natin nakita yung Jesus Christ has done it wholeheartedly out of his kindness. Kaya makikita natin dito na how we are called also to become like our Lord. We need also to be filled with kindness as being children of God. So how do we serve now? Serve each other wholeheartedly as to the Lord. Ibibigay natin, kasi nakita natin kay Jesus Christ, when he served wholeheartedly. Ngayon, bilang tagapagsunod ng Panginoon, tinutularan natin ang example ni Lord. So as servants of the Lord, we serve each other wholeheartedly as to the Lord. Ang sabi po sa Ephesians 6:5-8, slaves, obey your earthly masters with respect and fear and with sincere hearts, just as you would obey Christ. Obey them not only to win their favor when their eye is on you, but as slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Serve, sabi doon, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. Because you know that the Lord will reward each of one for whatever good they do, whether they are slave or free. So unang-unang makita natin dito na sinabi ni Paul sa atin bilang mga maglilingkod. Unang-una, we need to see ourselves as servants, and as servants, we need to obey your earthly master with respect, with fear, and with sincere hearts. Ngayon, tanong ko, kasama ba si Madam dyan? Kasama. Kasama, because they are your earthly masters. Hinire kayo, no? Para maglingkod sa kanila. Kaya sila yung inyong mga masters. And how do we serve them?
obey them with what? With respect, with fear, and with sincere hearts. As you would obey Christ. Ganun pala tayo maglilingkod sa ating mga earthly masters. Kagaya ng paglilingkod natin sa ating Panginoong Jesucristo na may respeto, may takot, at may sincere heart. At sabi dito, obey them not only to win their heart or to win their favor when their eyes is on you. Ibig sabihin, kahit nakapakasyon si Madam sa Spain o sa Europe, hindi ka pwedeng tutulog-tulog. Trabaho pa rin. Trabaho pa rin. Kasi pinabayaran kayo niya kahit wala siya doon. Even their eyes are not on you. Ibig sabihin, ganun ka kapag yung mata nila, kapag nakikita ka nila. Pero kapag mga mata na nila ay wala na doon, iba na yung paglilingkod mo. Hindi pwede, kasi sabi doon no? You should not obey them not only to win their favor when their eye is on you. Kapag nakikita daw niya tayo, hindi pakita ng tao kayo mga kapatid. Kapag wala na sila, hindi na ganun yung pagtatrabaho natin. It should be the same. Amen. Kasi ganun tayo naglilingkod kay Lord Yung paglilingkod ninyo sa mga earthly master should be also how you serve the Lord Jesus Christ. Walang dapat basihan, wala dapat distinction and difference. Kung ganun kayo naglilingkod kay Lord, ganun daw din tayo maglingkod sa ating mga earthly master. With sincere hearts, with respect. Dirirespeto natin yung ating mga madam, mga kapatid. Because as you would obey Christ. Now, bakit ganun dapat? Kasi sabi dito, you serve wholeheartedly, sabi doon, as if you were serving the Lord, not people. Amen. Kasi kapag siisipin mo, tao lang ito at maglilingkod ka sa Kanya, may pagkakaibang paglilingkod mo dun sa taong yun at sa paglilingkod mo sa Panginoon. Pero ang sabi ni Lord, when you serve, you are also serving the Lord. So ibig sabihin niyan, mga kapatid, that sabi dito, but as slaves of Christ, doing the will of God from your heart, sabi doon, we do it out of our heart, with wholeheartedness, as if you were serving the Lord, not people. Ang Panginoon Diyos ang ating pinagsisilbahan din when we serve our Master, our Madam, with respect, with fear, and with sincere heart. No? Yun yung makikita natin doon. Si Jesus din ang pinaglilingkuran natin. Kaya nga, bandang huli, sabi doon, because you know that the Lord will reward each one of you whatever good they do whenever they are slaves or free. So doon natin makikita na yung ating paglilingkod, wala pong, sabi nga natin, pagkakaiba sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kung ganun tayo maglingkod sa ating Panginoon Diyos, ganun din daw tayo maglingkod. At sa papaano? With wholeheartedness. With wholeheartedness. No? Buong puso tayo naglilingkod even sa mga masters, sa mga tao. No? Kanino man na nangangailangan ng tulong. So, doon natin makita. Kaya nga sabi dito sa 1 Corinthians 10:31, ano sabi doon? So, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of the Lord. So, kasama ba dyan yung paglilingkod ninyo kay Madam? You give glory to God when you serve them with respect, with fear, and with sincere heart? Yes. Kapag ano tayo maglingkod, ano doon? Nag-glorify ninyo ang Panginoong Jesucristo. You glorify God because whatever you do sabi doon sa lahat ng ginagawa mo, kasama doon yung paglilingkod mo kay Madam, mga kapatid. You do it always for the glory of God. Paano mo i-glorify si Lord kung ganun ka maglingkod, hindi mo nililingkuran ng Madam mo na maayos? Isn't it? Then you are not glorifying God sa pakikitungo ninyo sa kanila, lalo na sa mga ginagawa ninyo para sa kanila. We should always treat them, obey them, okay? With sincere hearts, with respect, and with fear, as if for the Lord. And then sabi niya doon sa Colossians 3:17, whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. So ano man daw yung ginagawa natin? Not only we glorify God, but do it for the name of the Lord.
Okay? Ginagawa rin ninyo yan para kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Hindi lang to glorify God. But also, sabi rin doon sa Colossians 3:23 to 24, whatever you do, work it all with all your heart. Kaya nga, laging with all heart eh. Yun yung pundasyon, yun yung principle. When you serve God, when you serve the church, when you serve one another, do it all with all your heart, with wholeheartedness. Hindi half-hearted. Do it all with all your heart, working as if it is being done for the Lord, not to human masters. Yung mga ginagawa natin, no? Kaya nga napakaganda magsilbi. Pag nagsisilbi, kapag ang attitude natin ay ito'y ginagawa ko, hindi para sa madam ko, kahit ganun siya ang ugali niya, pero dahil ang paglilingkod ko pala, kapag naglilingkod ako na maayos, ang pinaglilingkodan ko pala ay si Jesus. Kaya hindi nakabase yan kung ano yung ugali ng employer ninyo. Ano yung kanilang pakikitungo sa inyo. Ibig sabihin, ganun din ang pakikitungo niya, kahit hindi maganda ang pakikitungo nila sa iyo, sinusuklian ninyo ng maayos, kasi nga, you do it not for them, but for the Lord. You want God to be glorified in what you are doing. Kung ganun ang yung ating mentality, mga kapatid, ang ganda ng paglilingkod natin kahit kanino man. Lagi mo sasabihin, ginagawa ko ito hindi dahil sa taong ito, kundi ito'y ginagawa ko para ka sa aking Panginoong Hesus-Kristo. Amen. Kaya na-overcome mo yung mga ugali, mga bagay na hindi maganda sa taong yon. Kasi kung lagi pa iralin mo yung taong yung, kung ano yung taong yon, hindi ka makapaglilingkod talaga na maayos. Susuklian mo siya na hindi rin tama kasi yung pakikitungo niya sa iyo, hindi tama. Ganun tayo eh. We want to become even with that person. Ayaw natin malamangan. But then, here comes ito yung principle na gusto ng Panginoon sa atin sa paglingkod. We have to serve with fear, with respect, with sincere hearts as we are doing it for the Lord. So we are able to do it with all our heart pa rin. Kasi nga, hindi sa tao tayo naglilingkod, kundi ano man ang ginagawa natin, ito'y paglilingkod din sa ating Panginoong Diyos. Okay? So, how do we serve? We need to serve with kindness. Ang sabi doon, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ forgave you. Okay? Maging kind daw tayo, maging compassionate tayo sa isa't isa, forgiving one another. Ito po yung tatlong bagay ito, napakahirap talaga sa iglesia. To be kind, to be compassionate, forgiving. Mahirap po yan. But then, I believe nga, sabi nga natin, but this is something that we need to do as brothers and sisters in the Lord, no? Kasi nga, nakita natin yan sa ating Panginoong Jesucristo, that He became so kind and compassionate that He is willing even to forgive us. At bilang kanyang mga tagapagsunod, ganun din daw tayo. How do we need to serve? How do we serve? We serve with kindness. We serve out of compassion. We serve by forgiving one another. Kasi kasama yun sa service. Yung paglilingkod natin sa isa't isa. Kasi hindi ka pa makakapaglingkod sa tao kung inis ka sa taong yun. Hindi mo ibibigay sa kanya nararapat na paglingkod kasi nga meron kang sama ng loob sa taong yun. Huwag na tayo lumayo, di ba sa ating bilang mga mag-asawa? Diba? Kapag meron sa may hidwaan, may misunderstanding tayo, ang hirap, hindi we're not even, hiwalay na nga kayo matulog eh. We are not able to kumain ka, bahala ka sa buhay mo, kumain ka, gusto mo kumain. Hindi mo natin hindi siya pinaghahain, di ba? Kasi galit ka eh. Pero ako magsisilbi, galit ako. Kaya mo, bahala ka dyan sa buhay mo. Di ba ganun ang attitude natin? Isa din. Hindi kita kausapin ng And for isang you to taon. be restored, you need to forgive. You have to forgive yung mga faults, mga hinaan natin, mga kapatid. We are not perfect people. From time to time, we sin. Okay? Tama na yung isang gabi hindi kayo nagtabi. Sabi ni Lord, sabi ni Paul, don't let the sun Go down without being reconciled. Okay, binigyan na kayo ni Lord ng okay, to express your galit mo, tampo mo. Okay, magtampo ka, pero hanggang dito lang tampo, sabi ni Lord.
Hindi mo yan pa, hindi isang linggo na hindi kayo Isang nag-uusap, sa buwan na kayo, taon. Meron bang taon dito na nag-uusap? Ibalay na. Hirap yun. Okay, so we need to forgive. If you want to serve, di ba sabi niya, when you want to give your gifts to the Lord, go and reconcile first with your brother and then come back and offer your gifts to the Lord. So, when you serve God, you cannot serve Him na meron kang galit sa isang tao. Tama po yan, mga kapatid. You cannot serve with unforgiveness sa puso natin. Kasi magiging hadlang yan sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, if you want to serve, if you want to offer your gifts to God, and you are reminded that there is someone na may inis sa'yo o naiinis ka, makipag-ayos ka muna and then come back and then serve the Lord and give your gifts to the God, to our Lord. So, yun po yung mga principles dyan, mga kapatid. Hindi ka pupunta na dito na alam mo may sama ka na loob sa tayo, nandun siya sa church. Ano pa mag-worship ka na? Kitang-kita, nasa harapan sa langit. Baka naman nandun din sa tumakot. Kitang-kita, paano ka makakapag-worship ka? Mag-chismisa. Ano ba yan? Hindi ko nga alam paano nakakapag-worship yung mga ganun tao. So, parang nakakaraos lang sila ng ganun. Parang hindi ko maintindihan yun. Oo, ang hirap po nun, mga kapatid. Kaya kung alam mo nyo na, ay, tatayo pa na si kapatid, meron na pong sama. Ba't hindi nyo tawagan, makipag-ayos kayo? Para yung tao yun, tatayo rin siya ng walang kayo din, kapag nag-worship kayo, hindi rin kayo madadala dun sa mga samahan natin. Forgiveness is so important if you want to serve. Amen! Sabi doon, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion. If you want to serve, you always clothe yourself with compassion, with kindness, with humility, gentleness, and with patience. Pag naglilingkod, lalong higit sa lahat, yung patience. Hindi kayo mainipin, naiinis lagi sa paglilingkod. Okay, come to think of this, paglilingkod ka, yung kasama mo laging late, o ikaw apektado ka lagi. Intindihin mo yung service mo, wag yung tao. Ayaw mo si Lord, bibigyan din eh. Minsan na-apekto tayo eh. Ako nga dito, ito si kapatid, laging late. Parang tuloy yung service mo, nalalagay sa mga, hindi maganda, naiinis ka tuloy. Paano ka maglilingkod, naiinis ka na. So be patient, no? Ayaw na lang natin, i-deal nila yung sarili nila sa Panginoon. Harapin mo yung gaganapin mo at paglilingkod mo sa Panginoon. So be patient with one another. Yung gentleness natin when we serve one another. Yung humility is so important. Yung compassion natin, that is where we serve God and we serve one another. Amen. Okay? Ito pa, mahintid. Mas matindi. matindi yan. Kung hindi mo kayang mahalin ang kapatid mo sa pananalig, paano mo gagawin ito? Kaya nga. Mahirap yan. But love your enemies, do good to them. And then to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great and you will be children of your Most High because He is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful just as your Father is. Kindness also and service is not only for do sa mga body-body mo. Pero kahit yung kaaway mo, you are called by God to serve even your enemies. Yes, no? Because, bakit? Because He is kind and ungrateful. Because God is so, because He is kind and sabi doon, to the ungrateful and wicked. In spite na itong mga tao, ungrateful sila sa Panginoon Diyos, wicked sila pagdating sa Diyos, but then, God continued to extend His kindness to them. Amen. Okay? Hindi ganun na parang si Lord namimili lang. Okay, sabi ko nga nung last Friday, as I will be ending. Diba? Yung ulan at araw. Huwag na tayo lumayo. O dahil itong mga taong ito, hindi sumasamba sa akin, no? Hindi nila ako ina-acknowledge. So, paaarawin ko lang dun sa mga marunong mag-acknowledge sa akin. Doon lang uulan. Wala, sa inyo, wala kayong ulan. So, tagtuloy kayo.
O walang madilim lagi sa inyo, kaya walang araw. Okay, ganun ba si Lord? No. Pag sumikat ang araw para sa lahat, even they are so ungrateful to the Lord, even though they are wicked to God, but God continue to be kind with them. There's still rain, there's still the sun. Amen. Okay? So not to that, because that is out of the kindness of God. And we are to do it also for the Lord. Now come to think of this, one of the great example, and I will pray, is the parable of the Samaritan. No? Yun nga yung nakita natin dito, but a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him, and went him and bandaged him, his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his donkey, brought him to an inn, and took care of him. Ganito talaga mag-serve. Walang hangganan yung gagawin mong pagtulong. Sometimes nga, gagawa tayo, pero hindi lahat-lahat. Okay, pero itong tao ito, itong Samaritano, nung nakita niya, itong Hudyong ito, at nung mga panahon nun, there is no dealing between a Jew and Samaritan. Magkaaway sila. Wala silang dealing sa isa't isa. But then here comes this Samaritan. Nakita niya itong Hudyo na nangangailangan ng tulong. Not even to the point of death. Anong nangyari? Nilagpasan ba niya yon? No. Sabi doon, he took pity on him. And then he went to him and bandaged his wound, pouring on oil and wine. Then he put the man on his donkey, brought him to an inn, and took care of him. Tingnan mo, sobra-sobra yung ginawa niya. Sa atin, kapag nakakita tayo, hindi yung ganun ka sobra-sobra. Maaring you will just bandage the wound. Ay, iwanan mo na sila. Yung tao yun. Pero itong tao ito, hindi lang binandage yung sugat. He poured oil and wine, and then inilagay pa yun sa donkey niya, and then umupa siya ng isang tirahan ng inn. Siya yung nagbayad nun, and then he took care of him. Sobra-sobra. So, ganun din daw tayo, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Lord sa ating last verse, which of these three do you think was a neighbor to the man? Yung Levite, tsaka yung priest, parang nilagpasan nila lang tao to, pero yung Samaritan is the one who took pity on him. Which of these three was a neighbor to the man who fell on the hands of the robbers? The experts of the law replied, the one who had mercy on him. Referring to dun sa Samaritan. And then sabi ni Lord, go and do likewise. Ganun daw tayo maglingkod, mga kapatid. Even we are able to do that for our enemies. We are to go and do it likewise. I hope and I pray we are so challenged and motivated, mga kapatid. Kasi kailangan nating maintindihan paano ba tayo maglilingkod. Kasi Jesus Christ has set a wonderful example for us to follow. At napaka-importante that we need to apply it in our lives. That we need not only to serve with kindness, with compassion, with our whole heart. No? At napaka-importante, sabi nga natin, that whatever we are doing it for the Lord, it should always be done in serving other people. So tayo po tayong lahat and we will end